Kumusta? Ako si Mr. Hope. Hayaan niyong handugan ko kayo ng isa na namang kwento na magbibigay ng aral, inspirasyon at pag-asa. Simpleng mamamayan lamang si Kate, isang dalaga na nangangarap na maging isang flight attendant. Pero dahil sa kakapusan sa pera, ang pangarap na yon ay nanatili na lamang na pangarap. Isang araw, habang nag-a-apply ng trabaho sa isang bangko, isang matandang babae ang pumasok. Lahat ng tao ay napatingin sa matanda. Nandidiri ang lahat dahil sa umaalingasaw nitong amoy. Noong mga sandaling yun, biglang dumating ang manager ng bangko. Sinigawan at tinaboy ang matandang babae. Naawa naman si Kate kaya sinamahan niya ang matanda sa labas. Pinakain at dinala sa kanilang bahay para linisan. Kinupkup ng pamilya nila ang matanda. Kalaunan, malalaman nilang ang matanda pala ay isang bilyonarya sa Amerika at dito na rin sa Pilipinas. Nagkaroon ito ng amnesia ng maaksidente. Nang muling makaalala ang matanda, bibigyan nito ng gantimpala ang pamilya ni Kate at bibigyan naman ng karampatang parusa ang manager ng bangko na nang maltrato sa kanya. Ano nga kaya ang mangyayari sa buhay ni Kate nang malaman na niya kung sino ang matanda? Magiging masaya na kaya ang kanyang buhay? O baka may mga paparating pa rin problema sa kabila ng pagiging maayos ng lahat? Inyo pong tunghayan ang isa na namang kapanapanabik na kwento. Halos mabingi na ang pamilya Maramag dahil sa malalakas na sigaw ng babaeng si Regine, ang may-ari ng kanilang inuupahan at ang inutangan nila ng malaking pera para ipagamot ang batang si Popoy. Galit na naman ang ginang dahil nakakailang balik na ito sa kanila ngunit hindi pa rin sila nakakabayad. Hiyang-hiya na ang mga magulang ni Kate sa tuwing magwawala ang ginang sa tapat ng kanilang bahay. Wala rin naman silang magawa para patigilin yon dahil sila rin naman ang may kasalanan kung bakit nagkakagano ng babae. Hinahayaan na lang nila at tinatanggap ang masasakit na salita nito. Tinitiis na lamang nila ang kahihiyan. Nung nakaraang buwan ang sabi mo makakabayad na kayo. Pero ngayong bumalik na ako, wala na naman kayong pera. Ako ba talaga pinaglololoko nyo? Iritang-irita at punong-puno na ako sa mga ginagawa niyong pagpapaasa sa akin. Galit na wika ni Regine. Pasensya ka na talaga ha. Nitong mga nakaraan kasi, nilaan namin ang sahod ni Topper sa pagbili ng mga kailangan ni Popoy para sa sakit niya sa baga. Kaya wala talagang natira para sa amin. Kaya pasensya na talaga. Makakabayad naman kami sa iyo eh. Kaunting oras lang ang kailangan namin. Hindi ka naman namin tatakbuhan. Paliwanag naman ng ina ni Kate na si Aling Tanya. Pero sa halip na kumalma si Regine, ay mas lalo pa itong nanggalaiti. Hindi tatakbuhan? Hindi naman yun ang iniisip ko kaya ako nagagalit sa inyo. Aling Tanya, tao rin ako. May pamilya rin ako na binubuhay, baka lang hindi nyo alam. Yung pinautang ko sa inyo at yung balance nyo sa bahay, kailangan din nyo ng pamilya ko. Kaya wag mo kong paandaran ang kadramahan mo. Kung hindi kayo makakabayad, mabuti pang umalis na kayo. Hindi na natiis ni Kate ang nakikita niya kaya sumali na rin siya sa usapan. Tutal, isa rin naman siya sa gumagastos sa bahay nila bukod sa kanyang ama na tricycle driver. Ate Regine, baka naman po pwede nyo kaming bigyan pa ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko po na babayaran namin ng kahit kalahati muna ng utang namin. Gagawan ko po ng paraan, sabi ni Kate. At saan ka naman kukuha ng pera? Magbebenta ka ng laman? Kung sa bagay, may papatol naman sa'yo dahil maganda ka naman. Pangiinsulto ng ginang. Mawalang galang na po, pero kahit na naghihirap kami, hindi naman po ako nakaisip na maging maruming babae. Sana po'y huwag nyo kaming insultuhin. Hoy Kate, sa hirap ng buhay ngayon, mahirap makahanap ng trabaho. Kaya duda ako sa sinasabi mo maghahanap ka ng trabaho. Malabo kang makabayad kung hindi ka magiging marumi. Basta bigyan niyo ako ng ilang araw. Papatunayan ko po sa inyo na kaya ko makabayad sa inyo sa malinis at mabuting paraan. Sige na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Alam ko naman po na may mabuti rin kayong puso eh. Hinawakan pa ni Kate ang kamay ng ginang. Sandaling hindi nagsalita si Regine. Tila nag-iisip ito kung ano ang magiging desisyon nito. Kahit na masungit at matabil ang dila ng ginang, kilala rin naman nila ito na mabuting tao.
Sadyang may mga pagkakataon lang talaga na nag-aasal palengkera ito, lalo na kung tungkol na sa pera. Isang linggo lang ang ibibigay kong palugit sa inyo. Kapag hindi ninyo nabayaran ng kahit na kalahati lang, palalayasin ko na kayo rito sa bahay ko at irereklamo ko na kayo sa barangay dahil sa utang ninyo. Sabi ni Regine na mahahalata ang pagiging iritable sa boses nito. Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Kate. Bitiwan mo nga ako. Umayos kayo ha. Hindi na ako nakikipaglokohan pa sa inyo. Palalayasin ko na talaga kayo kapag wala pa rin kayong naibayad. Tandaan nyo yan! Sabi ni Regine at naglakad na rin ito palabas ng kanilang maliit na bakuran. Padabog pa nitong isinara ang nabubulok na nilang gate na bakal. Bumuntong hininga lamang si Kate. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Maging ang kanyang ina ay napaupo na lamang din sa tapat at napasandal sa dingding. Kahit na kinausap lang naman nila si Regine, pakiramdam nila ay naubos ang kanilang lakas. Agad na nilapitan ni Kate ang kanyang nanay. Hinawakan niya ito sa kamay at tinulungang makatayo. Pasensya ka na talaga, anak. Kung nakapag-aral lang sana kami at nakapagtapos ng papa mo, di sana hindi ikaw ang naghihirap na maghanap ng maibabayad ngayon. Malungkot ang tinig na wika ni Aling Tanya. Ma, wala pong kaso sa akin yun. Pamilya tayo kaya magtutulungan tayo. Tutulungan ko kayo. Hanggat may racket na pwedeng pasukan, papasukan ko. Kailangan nating makabangon, ma. Kung hindi ako kikilos, mas mahihirapan si Papa. Dito ka na lang sa bahay. Bantayan mo po si Popoy kasi mas kailangan ka niya. Nakangiting wika ni Kate. Pero ang totoo ay punong-puno ng kalungkutan ang kanyang kalooban. Maraming salamat sa pagtsatsaga mo, anak, ha. Di bale, makakabawi rin kami ng papa mo sa'yo. Dagdag pa ng matandang babae. Hindi na kailangan, ma. Ang mahalaga para sa akin ay magkakasama lang tayo. O sige na, dali mo na itong baon mo. Ginisang sitaw yan at kanin, ha. Sige na, alis ka na. Baka malate ka pa sa papasukan mo eh. Sabi ni Aling Tanya at sandali pa itong yumakap sa anak. Umalis na rin si Kate. Mabilis siyang naglakad at saka sumakay ng tricycle sa terminal. Pupuntahan niya kasi ang sideline niya na ilang araw na ring nakakatulong sa pang-araw-araw nila. Isa siyang kahera sa isang maliit na grocery sa Tondo. Mababa lang ang sahod doon, pero pinagtsatsagaan na niya kesa naman wala. Saktong 9:00 ng umaga ay nakarating na rin siya sa kanyang trabaho. Hindi pa siya nakakapasok, nakita niya na sa labas ng grocery store ang ilan sa mga kasamahan niya. Napansin din niyang nakasara pa rin yun kahit na oras na sana ng kanilang pagbubukas. Sa gilid, nilapitan niya agad ang binatang si Inigo. Isa sa mga close friend niya roon na lagi siyang kinukulit. Inigo, anong meron? Bakit hindi pa nagbubukas yung store natin? Tanong niya kay Inigo. Umiling-iling ang binata at saka bumuntong hininga. May halong lungkot ang itsura ng mukha nito. Hindi mo ba nabasa yung mga chat sa GC? Bankrupt na tong store natin. Yung may-ari nalulung sa sugal eh. Mawawala na tayo ng trabaho. As in lahat tayo. Kahit ikaw na extra lang. Sabi ng binata sa kanya. Seryoso ba? Parang kahapon lang nandito naman yung boss natin eh. Parang okay lang naman siya. Kaya lang naman siya nandito kahapon para kunin yung benta para itaya sa sugal. Malabo na makabangon ng store na yan. Ang daming utang ng boss natin eh. Napasandal na lamang si Kate sa pader. Parang gumuho ang mundo niya sa mga sandaling ito. Kung kailan pa naman niya kailangang kumayod para makabayad kay Regine, saka naman siya nawala ng trabaho. Walang nagawa si Kate kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Para maimasmasan, pumunta na lamang sila sa isang kainan. Nilibre siya ni Inigo kahit meron naman siyang dalang sariling pagkain. Ayan, kumain ka na marami. Diyos kong payat-payat mo. Parang isang tapi ko lang sa'yo matutumba ka na eh. Sabi ni Inigo. Kung makalait ka parang ang ganda-ganda ng katawan mo ah. Pabiro nitong ganti. At least ako kahit pangit tingnan sa akin na payat ako, ayos lang naman. Ikaw kasi maganda ka tapos ang payat-payat mo. Mas maganda kung magkakalaman ka ng konti.
Talaga, maganda ako? Nakangiting tanong ng dalaga. Oh, baka lumaki na naman yung ulo mo ha. Nagsabi lang ako ng totoo, hindi kita pinupuri. Sus, alam ko naman na gandang-ganda ka talaga sa akin eh. Aminin mo na. Sabi ko na nga ba lalaki ulo mo eh. Natawa na lamang si Kate kay Inigo. Sa halos 1 linggo pa lang nilang magkakilala, masasabi ni Kate na talaga namang mabuting tao ang binata. Magaan ang kalooban niya rito, kaya sa tuwing makakasama niya ito sa trabaho, gumagaan ang mga gawain niya. Lubos kasing masiyahin si Inigo kaya naman nahahawa rin siya. Siya nga pala Kate, meron pala akong a-applyan na trabaho. Sa isang bangko yon, bilang messenger. Baka gusto mo ring sumabay sa akin. Wika ni Inigo matapos uminom ng tubig. Ano namang papasukan ko dun? Eh hindi naman ako nakapagtapos ng college. Nangihinayang nga ako sa course ko eh. Pangarap ko kasi talagang maging flight attendant. Sabi ni Kate. Isasantabi na muna natin ang mga pangarap natin kasi kailangan tayo ng pamilya natin, Kate. Ganun naman gawain ng mga breadwinner, di ba? Sila muna, bago ikaw. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. Alam mo, hindi naman ako nagrereklamo na ako ang breadwinner ng pamilya eh. Pero syempre, may mga time din na mapapaisip ka kung kailan mo kaya mauuna ang sarili mo. Masama bang unahin naman ang sarili? Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Inigo. Napaisip naman si Kate sa sinabing yon ng binata. Nakarelate siya rito dahil ganun na ganun din ang nararanasan niya. Ganun pa man, hindi naman siya nagsisisi na siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Pero minsan, pinapangarap din niya na isang umaga, gigising siyang wala nang iintindihin. Pagkatapos nilang kumain ni Inigo, nagpaalam na rin si Kate. Dahil wala naman na siyang gagawin, mas pipiliin na lang niyang mag-asikaso sa bahay kaysa gumala. Pag-uwi niya sa kanila, naabutan niya ang kanyang inang nagluluto na ng kanilang ulam. 4 na itlog lang yon, at sinigang na walang baboy at puro kangkong lang ang sahog. Oh, nandyan ka na pala. Bakit ang aga naman ang uwi mo? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Umupo si Kate sa gilid ng matandang si Tanya. Mama, wala na po akong trabaho. Sagot niya. Napatigil sandali ang kanyang ina sa paghalo ng sabaw. Bumakas agad ang lungkot sa mukha ni Kate. Alam niyang pati ang kanyang ina ay makakaranas din ng stress sa balitang yon. Pero kailangan niya yung ipaalam dahil ayaw niyang magsinungaling. Nabankrupt na po yung pinapasukan kong trabaho. Lahat kami wala nang mapapasukan. Pero wag po kayong mag-alala, Mama. Hahanap po ulit ako ng trabaho. Sabi ni Kate. Huwag ka nang malungkot, anak. Siguro may plano ang Diyos kaya ito nangyari. Ang mabuti pa, para mabawasan ang lungkot mo, kumain na lang tayo. Mauna na raw tayo, sabi ng papa mo. Kanina dumaan siya rito, ang sabi niya marami daw tao ngayon kaya sayang ang pasahero. Paliwanag ng kanyang ina. Tumango na lang siya pero ang totoo, wala siyang ganang kumain nung umagang yon. Lumipas sa mga oras at sumapit na rin ang kinagabihan. Habang naglalabas si Kate sa kanilang maliit na bakuran, nakita niyang dumaan sa labas ang babaeng si Ameliana. Kapitbahay nila yon na nagtatrabaho bilang manager sa isang bangko sa Moraita. Tinigil ni Kate ang kanyang paglalaba. Lumabas siya ng bakuran nila at hinabol ang babae. Ate Ameliana! Sigaw niya. Agad din namang napalingon ang babae sa kanya. O bakit? Tanong ni Ameliana. Itatanong ko lang sana kung may hiring sa inyo. Gusto ko sanang pumasok. Sabi ni Kate. Palagi namang may hiring sa amin, pero wala ka mapapasukan doon dahil hindi ka naman nakapagtapos ng college. Sagot ng babae at inirapan pa si Kate. Alam naman ni Kate na mataray talaga ito kaya hindi na siya gaanong nai-intimidate. Kahit janitress lang na posisyon, okay na sa akin. Basta kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Janitress? May hiring nga kami nun. Dun ka lang pwede. Well, kung gusto mo mag-apply, pumunta ka bukas. Magdala ka ng resume at ayusin mo yung sarili mo. Hindi ako ang kakausap sa'yo doon. At wag mo masabi na ako nagpasok sa'yo ha, dahil wala akong pakialam sa'yo. Hindi kita tutulungan makapasok doon. Paghirapan mo.
Sabi pa ni Ameliana at naglakad na rin ito paalis. Maraming salamat po, ma'am. Pahabol na sigaw ni Kate. Kinabukasan, hinanda na ng mama ni Kate ang kanyang mga dadalhin. Nagsuot din siya ng maayos at nag-makeup ng hindi naman sobrang kapal. Oh anak, ang aga mo yatang nakabihis ngayon. Ang akala ko ba wala ka ng trabaho? Nagtatakang tanong ni Mang Topper, ang ama ng dalaga. Pa, mag-a-apply ako sa pinagtatrabahuhan ni Ate Ameliana, yung sa bangko. Masaya niyang sabi. Ah, ganun ba? Baka mapalitan mo naman si Ameliana sa pagiging manager niya na. Magkasing ganda na kayo eh. Pabirong wika ng matandang lalaki. Grabe naman to si Papa. Mas maganda pa rin naman sa akin si Ate Ameliana kahit na 1 dekadang tanda niya sa akin. Basta pa, gagalingan ko na lang para matanggap ako. Naniniwala kami sa kakayahan mo, anak. Sabat naman ni Aling Tanya. Tama si Mama, ate. Magaling ka kaya alam namin matatanggap ka ron. Sabi naman ng batang si Popoy. Naku, isa ka pa, Popoy. Basta, gagalingan ko talaga. Ikaw naman, magpalakas ka ng katawan para mas mabilis kang maging okay. Ginulo pa ni Kate ang buhok ng kanyang kapatid. Matapos ang usapang yon, nagtungo na rin si Kate sa kanyang destinasyon. Pero kahit na maaga siyang umalis, kinapitan pa rin siya ng malas dahil sa kabigatan ng trapiko. Late na siya ng 1 oras sa sinabing oras sa kanya ni Ameliana sa text. Kabadong-kabado siya nang nasa harapan na siya ng bangko. Sir, mag-a-apply po ako ng trabaho. Bungad niya sa guard. Sa pagkakabasa niya, Eric ang pangalan nito. Sa 2nd floor po ang HR ma'am. Pumunta po kayo ron tapos ipakita niyo po agad ang resume ninyo. Sagot ng gwardya sa kanya. Maraming salamat po, Kuya Eric. Sabi niya at namangha naman ang gwardya dahil alam ni Kate ang pangalan ng lalaki. Agad siyang pinaupo at kinausap nang mapakita na niya ang kanyang resume. Wala pa siyang 10 minutong tinatanong-tanong at pinalabas na rin siya agad ng HR. Ang sabi, maghintay na lang siya sa ibaba kung kailan siya tatawagin para sa susunod na interview. Bumaba ang dalaga. Umupo siya sa gilid kasama ang ilang kliyente ng bangko. Habang pinagmamasdan niya mga naroon, nakakaramdam siya ng panliliit. Tingin niya kasi lahat ng kasama niya roon ay mayayaman. Mga sumadya lang sa bangko para mag-withdraw o mag-deposit ng malaking pera. Grabe, ang daming pera nun. Bulong niya. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihintay, isang matandang babae ang pumasok ng bangko. Madungis ang matanda. Nakapaa at magulo rin ang buhok nito. Hindi naman ito mukhang wala sa sarili dahil nagagawa pa nitong makipag-usap ng maayos sa gwardya. Ma'am, pasensya na po kayo. Malilintikan po kasi ako kapag pinatuloy ko po kayo. Please po, nagmamakaawa ako. Lumabas na po kayo. Sabi ng gwardyang si Eric. Gusto ko lang namang dumumi. Baka pwede namang makigamit ako ng banyo ninyo. Sige na, iho. Pakiusap ng matanda. Hindi na nakitiis pa ang dalagang si Kate. Naawa siya sa matanda kaya nilapitan niya na ito. Sir Eric, baka naman po pwede natin bigyan ng konsiderasyon yung matanda. Kawawa naman eh. Baka mamaya magkasakit pa siya kung pipigilan niya pa ang dumi niyang mailabas. Pakiusap ni Kate. Nagtitinginan na rin ang mga taong naroon. Mga nandidiri at nakatakip na rin ang kamay sa ilong. Ma'am, pasensya na po talaga. Gustuhin ko man po, baka ako naman ang mawalan ng trabaho. Kapag dumating naman si Ma'am Ameliana, malilintikan ako. Ayaw na ayaw pa naman po ng mga ganito sa harapan. Paano na lang kung dito pa sa loob? Kahit saglit lang, sir. Ako na pong bahalang mag-assist sa kanya. Pagbigyan niyo na lang po siya. Dagdag pa ni Kate. Pero bigla na lamang dumating si Ameliana. Parang kumikinang ang kaputian nito. Ang kaso nga lang, nawala ang ngiti nito nang makita ang matandang dugyot sa loob. Bigla na lang nagsalubong ang kilay ng manager. Bumaling agad ito sa gwardya nang may matalim na tingin. What's the meaning of this? Bakit nagpapasok ka ng mabahong tao rito? Alam mo namang mga big time ang mga nandito sa loob, tapos magpapapasok ka ng ganyan kabaho? Gigil na sabi ni Ameliana. Sorry po ma'am, palalabasin ko naman po sana kaso bigla na lang siyang tumuloy
Palabasin mo yan kung ayaw mong ikaw mawala ng trabaho. Bakas na sa mukha ng matanda ang takot. Nanginginig na ito dahil sa pinapakitang ugali ng manager na si Ameliana. Lalo pa itong nataranta nang hawakan na siya ng gwardya. Halika na po pakiusap, ayoko maalis dito sa trabaho ko. Sabi pa ng gwardya. Sandali, huwag niyo na po siyang hawakan. Masasaktan po ang braso niya. Sabi naman ni Kate. Masama ang tingin sa kanya ni Ameliana. Kulang na lang ay sunggaban siya nito sa buhok para patabihin. Ramdam naman ni Kate na inis na rin ang babae. Pero malakas pa rin ang kanyang loob na magsalita. Ma'am, ako na pong nakikiusap. Pagamitin niyo na po si Manang ng CR. Namumutla na po siya sa sobrang sakit ng tiyan niya eh. Kung hindi... At sino ka para diktahan ako? Nag-a-apply ka pa lang, di ba? Gusto mo bang madamay sa matandang ito at hindi ka na tuluyang makapasok dito? Nagtaas na ng kilay ang manager na si Ameliana. Ma'am, konsiderasyon na lang po sa matanda. Kawawa naman po eh. Baka po kasi magkasakit talaga siya. Dagdag pa ni Kate. Pero talagang matigas ang puso ng babae. Hindi siya nito pinagbigyan kahit na ano pa ang sabihin niya. Tumigil ka, Kate. Ngayon pa lang pinapakita mo ng ugali mo. Huwag ka nang tumuloy dito. Dahil sa ginagawa mong ito, hindi na rin naman kita tatanggapin. Bakit? Mali po bang sinasabi ko? Nangangailangan lang naman po siya ng tulong. Emergency na rin po itong maituturing. Pero bakit niyo po siya tinatanggihan? Wala po ba kayong mga nanay rito? O kahit lola man lang? Tingnan niyo si Manang. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Nasaan ang puso niyo, ma'am? Kahit sana wag niyo na siyang tignan bilang isang malinis na tao. Tingnan niyo na lang sana siya bilang isang taong nangangailangan ng tulong. Sa sinabing ito ni Kate ay tila nakaramdam ng hiya ang manager na si Ameliana. Tumingin-tingin pa ito sa mga kliyente nila. Nagbubulong-bulungan na ang mga yon. Ma'am, wag naman po tayong malupit sa mga taong nangangailangan. Kung ano ang kaya nating maitulong, bakit po natin ipagkakait? Hindi mo ba naiintindihan na for employee lang ang CR dito? Hindi ka ba nag-aral ng maayos at hirap na hirap kang intindihin yun? Tanong ni Ameliana. Pero ma'am, nakapag-aral po kayo ng maayos pero bakit hindi nyo alam ang salitang konsiderasyon? Sarkastikong sagot ng dalaga na lalong kinainis ni Ameliana. Eric, please, ilabas mo ang dalawang yan dito. Ngayon na! Hindi nyo kailangan itaboy kami. Aalis kami ng kusa. Akala ko nun masungit ka lang kasi lagi kang pagod sa trabaho. Pero ngayon alam ko nang masama pala talaga ang ugali mo. Huling sabi ni Kate at saka naglakad na rin sila ng matanda palabas ng bangko. Kitang-kita naman ang pamumula ng mukha ni Ameliana. Nagpipigil lang itong sumabog ang loob niya dahil naroon ang mga kliyente nila. Manang, ayun, may fast food chain po rin sa kabila. Kaya nyo na po bang tumawid? Tanong ng dalaga. Nag-angat sa kanya ng tingin ng matanda at saka pilit na ngumiti. Kaya ko pa naman, iha. Sige po, tatawid na po tayo ha. Kumapit lang po kayo sa akin. Mahigpit ang hawak ng matanda sa braso ng dalaga. Ramdam na ramdam ni Kate ang mapayat na kamay nito. Nang makarating na sila sa kabilang kalsada, ay agad na lumapit si Kate sa gwardyang nasa labas ng fast food. Laking tuwa ng dalaga nang payagan sila ng gwardya at manager. Agad niyang sinamahan sa loob ang matanda. At nang matapos naman itong dumumi at makapaglinis, pinaupo ni Kate ang matanda sa upuang nasa bandang sulok ang pwesto. Manang, dito lang po kayo ha. Bibili lang po ako ng makakain nyo. Sabi ni Kate sa matanda at ngumiti lang din naman yon. Makalipas lang ang ilang sandali, nakabalik na rin ang dalaga. Dala-dala na nito ang in-order na pagkain. Pinakain niya ang matanda. Kitang-kita ni Kate kung gaano kagutom ang matanda na para bang ilang araw na rin itong hindi kumakain. Iha, bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Hindi naman tayo magkakilala. Mas lalong hindi mo naman ako obligasyon. Sabi ng matanda nang maubos na nito ang kinakain. Kasi naman po, ang turo sa akin ng mga magulang ko, kapag may nangangailangan ng tulong at kung kaya mo namang makatulong, tulungan mo. Sino ba naman kasi ang magtutulungan kundi tayo rin naman pong mahihirap? Paliwanag naman ni Kate.
Napakabuti mong tao. Alam mo, palagay ko may darating na swerte sa buhay mo dahil mabait ka. Naku, sana nga po. Kasi talaga namang napakahirap din ang buhay ngayon. Kailangan kumayod ng kumayod. Pero Manang, pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan nyo? Tanong ng dalaga. Sandaling napatahimik ang matanda. Tila inaalala pa nito ang sagot sa tanong na yon. Napahawak ito sa ulo dahil kahit kaunti, wala itong mahalungkat sa utak niya kung sino siya. Iiling-iling itong muling tumingin kay Kate. Pasensya na, Iha. Hindi ko talaga maalala. Basta noong nakaraan, nagising na lang ako na nasa truck na ako ng gulay Tapos wala na akong maalala. Hindi ko alam kung saan ako galing. Hindi ko rin alam kung sino ang pamilya ko at kung sino ako. Sabi nito. Sa isip-isip niya ay baka may nangyari sa matanda kaya nawala ang alaala nito. Nakaramdam siya ng awa. Batid niyang matapos ang pagtatagpong yon ay wala nang mapupuntahan ng matanda. Dahil hindi nyo po alam ang pangalan nyo, tatawagin ko na lang po kayong Manang Fe. Ayos lang po ba sa inyo? Agad na napangiti ang matanda. Para itong batang natutuwa sa bago nitong pangalan. Manang Fe, gusto ko ang pangalan na yan. Ang galing mo namang umisip ng pangalan, Iha. Sabi ni Manang Fe. Naku, hindi naman po. Tingin ko lang kasi yun ang mas pabagay po sa inyo Maya-maya pa ay bigla na lang lumungkot ang mukha ng matanda. Yumuko ito sandali at saka nagpunas ng kanyang luha. Manang Fe, bakit po? May nasabi po ba akong hindi maganda? Tanong ng dalaga na puno ng pag-aalala. Wala naman, Iha. Naisip ko lang kasi, pag alis mo magiging palaboy na naman ako. At hindi ko na alam kung makakatagpo pa ako ng kagaya mo na handa akong tulungan. Mahinang sabi ni Manang Fe. Nang mapansin ng mga taga-fast food na umiiyak ang matanda, ay inabutan nito ng take-out na pagkain. Laking pasalamat naman ni Kate dahil dito. Manang Fe, gusto niyo po bang sumama na lang kayo sa akin? Maluwag pa naman po sa amin. Tila nagningning ang mata ni Manang Fe sa narinig nito. Tuwang-tuwa itong humawak sa kamay ng dalaga. Sigurado ka ba, Iha? Baka naman nabibigla ka lang. Sigurado po ako. At sigurado naman po akong papayag sila mama kapag inuwi na kita sa amin. Doon po muna kayo habang wala pa po ang alaala ninyo. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ako magiging pabigat. Tutulong ako sa mga gawaing bahay at susubukan ko ring makapagluto. Sabi ng matanda na hindi nawawala ang ngiti nito. Huwag niyo po munang alalahanin yon, Manang Fe. Ang mahalaga ngayon, may mapupuntahan ka na. Nung mga sandaling yon, hindi malaman ni Kate kung bakit gano'n na lamang ang pagpayag niya na dali ng matanda sa bahay nila. Sobrang gaan kasi ng pakiramdam niya kay Manang Fe, na para bang matagal na rin niya itong kilala. Wala siyang maramdaman na kahit kaunting panganib mula sa matanda. Sa halip, parang pakiramdam lang niya ay lola niya ang matandang yon. Paglabas nila ng fast food chain, saka sila pumara ng jeep. Iniilagan pa nga ang matanda dahil sa madungis nitong anyo, pero hindi na lamang nila pinansin ang mga taong yon. Makalipas lang ang ilang sandali, narating na rin nila ang barangay nila Kate. Pinagtitinginan din sila ng mga tsismosa sa labas. Binilisan na lamang nila ang kanilang lakad at kalaunan ay nakarating na rin sila sa bahay nila. Sa bakuran pa lang ay nakita na sila ni Aling Tanya. Nagtataka itong lumapit sa kanila at pabalik-balik ang tingin kay Kate at kay Manang Fe. Sandaling hinila ni Aling Tanya ang dalaga at kinausap. Anak, sino naman niyang dinala mo rito? Dati pusa lang inuuwi mo, ngayon tao na. Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Mama, naawa lang kasi ako kanina sa matanda. Ayaw siyang paggamitin ng banyo sa bangko, kaya tinulungan ko makapagbanyo sa iba. Tapos wala na kasi siyang mapupuntahan. Wala pa siyang maalala. Ang naisip ko,
dito na muna siya sa atin pansamantala hanggang sa bumalik na ang alaala niya. Pero anak, hindi natin alam kung ano ang pagkatao ng matandang yan. Baka naman mamaya sangkot sa sindikato yan. Malalago tayo sa mga pulis. Mama naman, huwag ka nga mag-overthink. Hindi naman po siguro. At saka tignan mo, diba ang gaan din ang pakiramdam mo sa kanya? Ibig sabihin, hindi siya masamang tao. Bumuntong hininga na lamang si Aling Tanya. Wala namang kasing problema sa nanay niya kung may patitirahin silang tao. Ang iniisip lang talaga nito ay ang kanilang kaligtasan. Maya-maya pa, dinala na rin nila sa loob ang matanda. Sakto palang naroon din si Mang Topper at ang batang si Popoy. Napahinto sa mga ginagawa mga yon at nagtatakang tumingin. Topper, pwede raw bang dito muna tumira itong dala ni Kate? Nakita niya raw kasi ito sa kalsada na pag-alagala at wala naman daw maalala. Sabi ni Aling Tanya. Ha? Tanging sagot ni Topper. Papa, kahit ilang araw lang, kailangan niya lang pong makapagpahinga. Kasi baka kaya hindi bumabalik ang alaala niya dahil masyado siyang stress sa lansangan at hindi rin siya nakakakain ng maayos. Paliwanag naman ni Kate. Nagkatinginan na lamang ang kanyang ama at ina. Wala nang nagawa pa si Mang Topper kundi pumayag na lang dahil naaawa rin naman ito sa kalagayan ng matanda. Nandyan na yan eh. Alangan namang paalisin pa. Ang gusto ko lang kaayusan dito sa bahay. Yun lang naman ha. Wika ni Mang Topper. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana ang pamilya ninyo. Sabi naman ni Manang Fe. O sige na Kate, magbihis ka na at ako nang bahalang magpaligo rito kay Manang. Inalalayan na ni Aling Tanya ang matandang si Fe patungo sa banyo. Pagkalipas lang ng ilang minuto, lumabas na ring malinis ang matanda. Dito lamang nila nakita na parang kutis mayaman pala si Manang Fe. Kahit matanda na ito, litaw na litaw ang pagiging maganda ng balat nito. Ayan po, maganda na po kayo ulit. Sabi ni Aling Tanya sa matanda. Napangiti tuloy si Manang Fe dahil doon. Nako, maraming salamat talaga. Kung patuloyin niyo ako ay para na ninyo akong kakilala. Hindi ko alam kung papaano ako makakabawi sa inyo. Manang, hindi nyo naman po kailangan bumawi. Ito naman ginagawa namin ng walang kapalit. Mahirap lang din naman po kasi kami. Alam namin ang pakiramdam ng wala. Isa pa, matulungin lang po talaga kami sa mga nangangailangan. Yun naman po talaga ang dapat, di ba? Magtulungan para sabay-sabay tayong umunlad. Sabi naman ni Mang Topper. Tama po si Papa. Matulungin po talaga kami. Magtulungan lang po tayong lahat hanggang sa makaraos na rin tayo sa hirap. Gatong pa ni Kate. Nagtawanan na lamang sila nung mga sandaling yon at sabay-sabay na ring kumain. Pero sa kabila ng panandaliang kasiyahan na yon, muli na namang nagbalik kay Kate ang problemang dinadala niya. Kailangan niya kasi talaga ng bagong trabaho. At dahil nagalit na sa kanya si Ameliana, malabong makabalik pa siya roon. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang napakawalan niya. Nilihim na lamang niya sa mga magulang niya ang mga nangyari. Ayaw na kasi niyang malaman ng mga yon na si Manang Fe ang dahilan kung bakit hindi siya natanggap. Kinagabihan, nagpapahinga na si Manang Fe sa sala nila, habang si Kate naman nasa tapat pa rin ng kanilang bahay. Tulala at nag-iisip kung saan siya kukuha ng pera para makabayad kay Regine. Mayroon na lamang kasi silang 6 na araw para makadiskarte ng pera. Papasok na sana si Kate nang biglang may narinig siyang sit-sit mula sa labas. Pagtingin niya roon, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa labas. Kinabahan siya nang mapagtanto niya na yun pala ay si Ameliana. Halatang kakauwi lang din ito dahil yun pa rin ang suot ng babae nung nasa bangko pa lamang sila. Kahit kinakabahan, lumapit pa rin si Kate doon para alamin kung ano ang sasabihin sa kanya ni Ameliana. Bakit po, ma'am? Kung tungkol po ito sa nangyari kanina, hindi po ako nagsisisi.
Palagay ko po ay tama lang ang ginawa kong ipagtanggol ang matanda. Mararamdaman ang paninindigan sa tinig ni Kate. I realize na mali rin ang ginawa ko. Kaya nandito ako para sabihin sa yung bumalik ka bukas. Final interview mo na. Nagulat si Kate sa sinabing yun ng babae. Hindi niya inaakalang yun ang ibubungad sa kanya. Inaasahan na kasi niyang magiging masama ang mga maririnig niya dahil napagsalitaan din niya yon. Sigurado po ba kayo, ma'am? Di po ba may mga nasabi rin ako sa inyong hindi maganda? Hindi po ba kayo galit sa akin? Nagtataka niyang tanong. Honestly, nainis naman talaga ako sa'yo. Pero napagtanto ko na hindi naman mangyayari ang lahat ng yon kung inayaan ko na lang ang matanda. Kaya bilang pagbawi, gusto kitang tanggapin sa trabaho. Bumalik ka bukas, sa parehong oras din. Harapin mo ang interview at sumagot ka na maayos ha. Kapag nagawa mo yon, tanggap ka na. Sige na, mauna na ako. Sabi ni Ameliana at naglakad na itong palayo. Napanganga na lamang si Kate. Nanibago siya sa inasal ni Ameliana. Para kasing ang bait-bait nun bigla. Kilala kasi yun sa kanila na masungit at mataray at medyo may attitude din. May lagnat pa si Ate Ameliana? O baka naman alam naman na talaga niya sa sarili niyang mali siya. Di bali na, ang mahalaga magkakatrabaho na ako. At kapag nangyari yun, mababayaran ko na agad si Ate Regine. Napapangiti na lamang niyang sabi. Masaya siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Nakangiti siyang nakatulog noon. At kinabukasan, matapos makapagpaalam kay Manang Fe at sa kanyang mga magulang, mabilis siyang lumarga paalis. Habang nasa tricycle, bigla niyang nakasabay sa biyahe ang binatang si Inigo. Oh, anong ginagawa mo rito sa amin? Nagtatakang tanong ng dalaga kay Inigo. Ha? Anong sa amin? Taga rito rin naman ako. Taga rito ka rin? Bakit hindi ka naman sumasabay sa akin nung umuwi tayo? Tanong ng dalagang si Kate. Sa kabilang barangay kasi nakatira yung mama ko. Doon ako tumutuloy nung nakaraan eh. Ngayon naman, dito naman ako sa papa ko. Sa madaling sabi, broken family kami. Napatango na lamang ang dalaga. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa pamilya ng binata dahil alam niyang malulungkot lamang si Inigo. Saan naman ang punta mo ngayon? Tanong ng dalaga nang umandar na rin ang tricycle. Start na ako sa trabaho ngayon. Yung dun sa inaplayan kong bangko. Teka, sa bangko din ako mag-a-apply ngayon eh. Saan bangko ba yan? Sinabi ni Inigo ang pangalan ng bangko. Nanlaki ang mata ni Kate nang malaman niyang iisang lugar lang pala ang pupuntahan nila. Baliw, dun din ako mag-a-apply. Weh, totoo ba Kate? Natatawang tanong ng binata. Oo nga, huwag ka maingay ah. Pero kasi, kapitbahay namin yung manager dun. Pero, hindi naman ako nagpabakir no? Depensa agad ni Kate. Wala naman akong sinasabi na nagpabakir ka eh. Pero goods na rin yan. At least, kakilala mo lang din pala manager. Pero ngayong nasa isang bangko lang pala tayo, edi halos araw-araw na pala kitang makikita. Huwag kang kampante, Inigo. Hindi pa nga ako natatanggap eh. Teka, ano bang inaplayan mo? Guard! Guard? Akala ko ba messenger? Nagtatakang tanong ni Kate. Mas malaki ang kitaan sa pagiging guard eh. Nang marinig yun ni Kate, bigla siyang nag-alala na baka tinanggal na si Eric bilang gwardya. Nang makarating na sila sa bangko, naabutan nila si Eric sa labas. Samantalang dumiretso naman si Inigo sa loob para ibigay na ang recommendation letter. Kuya Eric, sorry nga pala kahapon. Bungad niya sa lalaki. Ngumiti naman ito sa kanya ng malapad. Wala yun, naayos naman na. Isa pa, kung ako rin naman ang nasa kalagayan mo, ganun din naman ang gagawin ko. Nakakaawa naman kasi talaga ang matanda. Pero Kuya Eric, baka natanggal ka dahil sa ginawa ko. Sabi ni Kate at napayuko na lamang dahil sa iya. Naku, hindi ah. Hindi naman ako natanggal. Napagsabihan lang naman ako. Muling napaangat ng tingin ng dalaga. Nakahinga ito ng maluwag nang malaman yun. Talaga po? Bakit yung kaibigan ko nag-a-apply bilang guard dito?
Ining, wala na kasi yung kapalitan kong gwardya. Nakulong kasi adik pala. Kaya kailangan talaga ng bagong gwardya. Huwag ka na mag-alala at huwag ka nang mag-guilty. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Natutuwa nga ako at napakabait mong tao. Sana matanggap ka para magkaroon naman ng matino dito sa bangko na ito. Medyo hininaan lang ni Eric ang pagsasalita at sandaling napasilip sa loob. Bakit po? Wala po bang matino dito? Natatawang tanong ng dalaga. Hindi na lamang nagsalita ang gwardya at pagkatapos ng sandaling pag-uusap na yon ay nagtungo na rin si Kate sa loob. Dumiretso siya sa HR. Agad din naman siyang in-interview. At makalipas lang ang halos 1 oras, pinapaasikaso na siya ng kanyang mga requirements. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil sa wakas, mayroon na rin siyang trabaho. Halos magtatalon siya sa harapan ng bangko dahil sa saya. Pero ang hindi niya alam, ang bangko na yun pala ang magsisilbi niyang kalbaryo. Ang pagbabago pala ng kanyang buhay ay magsisimula sa oras na opisyal na siyang namamasukan doon. Gagi, pareho tayong tanggap! Ayos to! Tuwang-tuwa rin si Inigo nang lumabas ito at maabutan si Kate na hinihintay siya. Sa sobrang tuwa ay nagyakapan pa ang dalawa. Pero mabilis din naman silang kumalas nang makaramdam ng pagkailang sa isa't isa. Akalain mo yun? Natanggap akong janitress dito. Natatawa na lamang si Kate. Dapat nga masigit pa ron kasi ang ganda mo kaya. Mas maganda ka pa dun sa ibang staff. Baliw ka. Huwag kang maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sabi ni Kate at tinapik pa nito sa balikat ang binata. Ang mabuti pa, i-celebrate na natin to. Kain tayo. Ililibre kita. Pag-aaya ni Inigo. Hindi naman tumanggi si Kate dahil nagugutom na rin naman ito. Naglakad-lakad sila sa kahabaan ng bangketa para maghanap ng makakainan. Noong mga sandaling yun, meron silang nadaanan na restaurant. Pero, unang tingin pa lang nila, alam na agad nilang dalawa na mamahali ng mga pagkain doon. Ganun pa man, lumapit pa rin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadaan sila sa parking lot at meron silang narinig na sumisigaw na lalaki. Dahil may pagkatsismosa at tsismoso ang dalawa, ay agad nilang sinilip kung ano ang nangyayari. Nagulat sila nang makitang kaharap ng lalaking yon ang kanilang manager na si Ameliana. Tingnan mo, baka boyfriend ni Ma'am Ameliana yan. Nag-aawa yata sila. Pabulong na wika ni Inigo. Grabe naman, bakit niya naman sinisigawan si Ma'am? Wala siyang respeto sa babae. Tugon naman ni Kate. Wala na tayong magagawa dyan. Hindi tayo pwedeng makialam. Kapag nalaman ni Ma'am Amelianang nandito tayo, baka maudlot pa yung trabaho natin. Tara na, umalis na tayo. Hinila na ni Inigo si Kate. Pero hindi pa rin mawala sa isipan ni Kate kung ano man ang nakita nila sa parking lot. Nakakaramdam siya ng awa para kay Ameliana. Pakiramdam niya tuloy, mayroon ding pinagdadaanan na hirap ang kanilang manager. Makalipas ang ilang araw, nakapagsimula na rin si Kate sa kanyang trabaho. Kagaya ng kanyang inaasahan, ang floor map ang magsisilbi niyang sandata sa bawat araw niya roon. Pagod at halos manghina na ang tuhod ng dalaga. Sobrang dami niyang nilinis. May isang silid kasi roon na punong-puno ng mga nakatambak na upuan. Kinailangan niya yung linisin dahil yun ang unang utos sa kanya ni Ameliana. Bukod pa sa paglilinis, kabi-kabila rin ang utos sa kanya ng mga staff. Patimpla ng kape, pa-photocopy, pabuhat ng kung ano-ano, at pinapalabas din siya para bumili ng pagkain ng mga yon. Marami pang pinapagawa sa kanya na hindi naman saklaw ng trabaho niya. Pero sinusunod na lamang niya yon para tumagal siya sa trabahong yon. Tanging sa loob lamang siya ng banyo nakakapagpahinga. Kapag lumabas kasi siya, sandamakmak na rin na utos ang matatanggap niya. Ang kaso nga lang, habang nagpapahinga siya ay biglang pumasok sa CR ang babaeng si Hana, ang isa sa mga madalas mag-utos sa kanya. At ito rin ang pinakaayaw ni Kate dahil napakasama rin ng ugali nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman gumagamit ng banyo. Nagpapalipas ka ng oras para hindi ka mautusan sa labas, no?
Sarkastikong tanong ng babaeng si Hana. Hindi naman. Nagpapahinga lang ako saglit kasi nahihilo ko. Ang dami ko kasing ginawa at pabalik-balik pa ako sa labas. Paliwanag niya. Bumalik ka ulit sa labas dahil may uutos ako sa'yo. Tumaas ang kaliwang kilay ng dalaga. Okay lang ba kung maya-maya? Kasi nahihilo pa talaga ako eh. Pero mukhang walang balak na makinig sa kanya ang babaeng si Hana. Para itong donya na kapag nag-utos ay dapat masunod agad. Anong mamaya? Ibig sabihin mamaya pa ako kakain? Kanina pa tapos ang break time eh. Kakain ka ngayon? Pakialam mo ba janitress ka? Gusto kong kumain eh. Kumilos ka na nga, nagugutom na ako. Kapag ako nainis, isusumbong kita kay Ma'am Ameliana na hayahay ka rito sa CR. Padabog na lumabas ang babaeng si Hana at binagsak pa nito ang pintuan. Gusto pa sanang magpahinga ni Kate pero wala na siyang magagawa. Mapapahamak lang din siya kapag nagtagal pa siya ron. Pagod na pagod ang dalaga sa unang araw ng kanyang trabaho. Wala siyang break time dahil halos lahat ng makakakita sa kanya ay mayroong iuutos. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Ameliana, sinamantala niya nang tanungin yun kung ano nga ba ang tunay niyang trabaho doon. Oh, anong ginagawa mo sa opisina ko? Ganyan pa itsura mo. Mukha kang ulas na ulas. Inis na sabi ni Ameliana sa kanya. Ma'am, may gusto lang po akong itanong. Bilisan mo, may ginagawa ako. Istorbo ka. Ma'am, trabaho ko rin po ba ang pagbili ng pagkain at pagtitimpla ng kape ng mga staff? Pati na rin ang kung ano-anong utos nila? Ang pagkakaalam ko kasi, janitress po ako at hindi utusan. Sa sinabing yun ni Kate ay tila nagpanting ang pandinig ng babaeng manager. Agad itong nag-angat ng tingin at nakasimangot pa ang mukha. Sumandal ito sa swivel chair at iritadong nagsalita. Kailangan mo ng trabaho, di ba? Anong inaarti mo? Binigyan ka na nga eh. Pero ma'am, ang pinirmahan ko po sa kontrata, pagiging janitress po at hindi... Manahimik ka. Anong tingin mo sa sarili mo, ha? Malamang gagawin kang utusan dito dahil ganyan naman lahat ng bago. Kailangan mo makisama kung gusto mong tumagal dito. Pero ma'am, kailangan po nating sundin ang nakalagay sa kontrata. Nagulat na lamang si Kate nang tumayo si Ameliana at bigla siyang sinampal. Napahawak agad siya sa pisngi niya. Galit na galit itong lumapit sa kanya at dinuro-duro siya. Akala mo ba'y nakalimutan ko ng ginawa mong pamamahiya sa akin dahil sa matandang pulubi na yon? Ma'am Ameliana, akala ko po ba'y okay na tayo sa bagay na yon? Naiiyak na sabi ni Kate. Okay na? Tingin mo ako yung tipo ng taong madaling makalimot? Sinira mo ang imahe ko sa ibang client, tapos iisipin mo na okay na? Talaga bang wala kang utak, Kate? Kung ganun, bakit niyo pa ako tinanggap dito kung galit pa pala kayo sa akin? Ngumisi ang babaeng si Ameliana. Natatawa na lang ito dahil sa kababawan ng pangunawa ni Kate. Hindi ba halata? Gusto kitang gantihan dahil sa ginawa mong pamamahiya sa akin para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Hindi ka makakaalis dito. Pumirma ka ng kontrata kaya magtiis ka ng ilang buwan. Napapailing na lamang ang dalaga. Hindi siya makapaniwala na lahat pala ng yun ay planado para gantihan siya. Agad na sunod-sunod ang kanyang paghikbi. Naiyak na lamang siya. Pakiramdam niya, pumasok lang siya sa mundong magpapahirap sa kanya. Lumabas ka na lang at hintayin mo na lang ang out mo. Baka hindi pa ako makapagpigil sa'yo at kung ano pa magawa ko. Nakayukong lumabas ng silid na yun si Kate. Hindi siya makatingin sa kahit na sino. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng bawat madaanan niya. Dito niya na mas nauunawaan ang sinabi ni Eric na totoo nga talagang walang matinong tao sa loob ng bangko na yon, mapa HR man o maging ang mga staff. Mabilis na lumipas sa mga oras. Natapos na rin ang duty ng dalaga. Sabay silang nag-out ni Inigo. Pagdating ni Eric, nakaalis na rin sila. Natulala na lamang si Kate habang nasa bangketa sila. Nag-aabang ng masasakyan. Hindi ka okay? Sabi ni Inigo. Tumango na lamang si Kate. Yun lamang ang naging tugon niya.
Parang wala siyang ganang magsalita. Kapag nahirapan ka, isipin mo lang na matatapos din ang lahat ng ito. Isipin lang natin na meron tayong mga dapat pagsikapan. Mas lalakas ka kung iisipin mong inspirasyon ng pamilya mo. Tinapik ni Inigo ang dalaga sa balikat. Nang may mapadaan ng jeep, mabilis silang sumakay dahil naguunahan din ang mga pasahero. Tahimik lang si Kate hanggang sa makauwi na rin siya. Napadaan siya sa bahay ni Ameliana. Wala pa roon ang manager nila sa mga oras na yon. Sandali siyang napatigil doon. Napaisip siya. Nagtataka kung bakit ganun kasama ang ugali ng babae. Ganun ba talaga kapag walang ibang kasama sa bahay? Dahil ba wala siyang pamilya kaya masama ang ugali niya? Pero hindi naman dapat na ganun. Mali yun eh. Kasalanan din naman niya kung bakit siya napahiya. Sabi ni Kate ng mahina. Pagpasok niya sa bakura nila, inabutan niya si Aling Tanya at Manang Fe na magkatulong sa pagluluto. Nang mapansin siya ng dalawa ay sandali silang tumigil. O anak, nandyan ka na pala. Halika rito. Sabi ni Aling Tanya. Ano pong ginagawa ninyo? Tanong ng dalaga. Gusto raw ni Manang Fe na magluto. Sabi niya kasi kanina, naaalala niya na marunong siyang magluto. Kaya ito, inaalalayan ko siya. Sagot ng kanyang ina. Sana magustuhan mo ang niluto kong ito, iha. Sinigang na baboy. Nakangiting wika ni Manang Fe. Nakadalihen siyang papa mo kanina, kaya ayan, masarap-sarap ang ulam natin ngayon. Sabi ni Aling Tanya. Mama, magbibihis lang po ako at pupuntahan ko po si Ate Regine. Kakausapin ko po siya tungkol sa utang natin. Ngumiti lang ng pilit si Kate. Nahalata naman ng kanyang ina na wala siya sa mood kaya hindi na siya nito kinulit pa. Bago maghapunan, lumabas na muna si Kate. Pinuntahan niya ang bahay ni Regine. Sakto naman nakararating lang din ng ginang. Nang makita siya nito ay agad siya nitong nilapitan. Pero sa halip na ang utang niya agad ang ibungad ng ginang, napansin agad nito ang itsura niya na parang sinakluban ng langit at lupa. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Haharap ka sa akin ng ganyan, Diyos ko. Mahahawahan ako ng negative energy nito eh. Sabi ni Regine. Ate Regine, siguro naman alam niyo na pong may trabaho na ako. Janitress po ako sa isang bangko. Makakabayad na po ako sa inyo ng utang. Pero hindi pa po bukas. Sa akin pa kasi ang unang sahod ko. Kung ayos lang po sana, doon na lang ako magbayad. Sabi ni Kate. Mahina at matamlay ang pagkakasabi nito kaya nanibago ang ginang sa kanya. Kailangan ko na ng pera eh. Pero sige, mukhang magbabayad ka naman na kasi may trabaho ka na. Sige lang. Maraming salamat po. Sandali, Kate. Muling lumingon ang dalaga sa ginang. Bakit po? May iba pa po ba kaming utang? Tanong ni Kate. Hindi yon. Gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa'yo. Wika ng ginang. Sandaling hindi nakapagsalita si Kate. Napatingin ito sa mukha ni Regine. Kita niya na parang nag-aalala ito sa kanya. Yun ang unang pagkakataon na parang nakita niyang concern sa kanya ang ginang. Kung ano man ang mga nasabi ko nung nakaraan, dala lang ng emosyon ko yon, iha. Kasi naman nasa ospital si Mr. noon at bayaran din ang tuition ng mga anak ko kaya ganon. Alam mo, matabil talaga ang dila ko. Tingin sa akin ng iba masama ang ugali. Pero marunong din naman akong maging mahinahon at mabait din naman ako. Basta labas ang usapang pera. Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Akala ko po galit kayo sa amin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man yung pinagdadaanan mo sa trabaho, kailangan mong lakasan ang loob mo. Sa mundong puno ng kompetisyon, palaging natatalo ang mga mahihinaan loob. Bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi nalaman ko sa mama mo na talagang nagsusumikap ka makabayad sa akin. Nagbibigay naman ako ng konsiderasyon sa mga taong nagsisikap naman talaga. Kaya ikaw, umayos ka. Ikaw lang ang inaasahan ng mama at papa mo. Kapag naging mahina ka, matatalo kayong lahat.
Sige na, papasok na ako sa loob at kakain pa ako. Sa 15 ha? Naglakad na rin ang ginang patungo sa loob ng bahay. Natagpuan na lamang ni Kate na nakangiti na siya. Hindi niya inakalang maririnig niya ang mga salitang yon mula sa taong naging dahilan noon kung bakit sila kinakabahan sa umaga. Pagbalik niya sa kanilang bahay, agad na rin silang kumain. Pagkatapos, nilapitan siya ni Manang Fe habang naglalaba siya sa bakuran nila. Iha, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Manang Fe. Opo naman po, may sasabihin po ba kayo? Kanina habang nagluluto ako, bigla akong naalala. Dati pala talaga ako nagluluto. At may mga tao akong pinaglulutuan pero hindi ko lang maalala. Pero tingin ko hindi naman ako kusinera eh. Iniisip ko nga, baka pamilya ko ang dati kong pinaglulutuan. Napapaisip na sabi ni Manang Fe. Manang, masaya po ako at unti-unti nang bumabalik ang alaala ninyo. Sana nga at bumalik na rin ang alaala ko para malaman ko na kung sino ang pamilya ko. Nahihiya na rin kasi ako sa inyo. Ilang araw na rin akong narito eh. Tinigil sandali ni Kate ang paglalaba. Nagpuna siya ng kamay at saka hinawakan sa balikat si Manang Fe. Manang, huwag niyo po madaliin ang pagbalik ng alaala ninyo. Enjoy lang po hanggang sa kusa niyo nang maalala ang lahat. Wala naman pong problema sa aming nandito kayo eh. Maraming salamat, Kate ha. Pero wag niyo akong surrender sa barangay o mga pulis ha. Natatakot kasi ako na baka kung saan nila akong dalhin na pamilya. O baka dali nila ako sa lugar na puro matatanda lang ang naroon. Manang, hindi niyo po kailangan mag-alala. Kung ano po ang gusto niyo, yun po ang gagawin natin. Sabi pa ni Kate. Maraming salamat talaga. Ilang araw pang nakalipas, nakasahod na rin si Kate. Pero kapalit ng sahod na yon ang mas lalong paglala ng stress niya. Habang tumatagal kasi siya sa trabaho, parami ng parami ang ginagawa niya. Naririnig pa niya ngang hinihikayat ni Ameliana ang ibang nasa HR na utus-utusan si Kate. Dahil dito, parang impyerno talaga ang trabaho na kinalalagyan ng dalaga. Kahit na gusto niya nang umalis, wala naman siyang magawa. Bukod sa may kontrata sila, marami pa rin silang utang. Pero ang pinakamagandang nangyari sa lahat, nabayaran niya ang kalahati ng utang nila kay Regine. At ang natira naman, inilaan nila sa kanilang panggasto sa bahay. Sino na naman ba nagpabili niyan sa'yo? Tanong ni Inigo kay Kate nang makitang kagagaling lang sa labas ng babae. Taga-HR. Walang ganang sagot niya. Mag-break time ka muna. Ako na mag-aatid niyan. Hindi pwede, Inigo. Walang bantay dito. Ako na lang, kaya ko naman. Ayos lang naman ako. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Pumasok na rin sa loob si Kate. Pagkatapos niyang maihatid ang biniling pagkain sa labas, babalik na sana siya sa paglilinis nang biglang dumating naman si Ameliana. Lumapit to at nakatingin ng direkta sa kanya. Pagtaas pa lang ng isa nitong kilay, ay para na siya nitong hinuhusgahan. Marunong ka bang mag-ayos? Tingnan mo nga sarili mo, para kang taga-palengke. Bungad ng manager. Nag-aayos naman po ako, ma'am. Ang kaso, sa dami ng ginagawa ko po, mabilis po talaga akong mahulas. Katwiran ng dalaga. Pinaparinggan mo ba ako? Hindi naman po. Sinasabi ko lang po ang dahilan kung bakit hindi po ako kasing ganda nyo. Ano po palang ipag-uutos nyo, ma'am? Linisin mo yung CR ng boys. Mapangina naman. At pagkatapos mo dyan, balikan mo ko. Ipapakuha ko sa iyo yung mga gamit sa kotse ko. Sabi naman ni Ameliana at agad na ring umalis. Pabulong namang nagsalita ang dalaga. Galing na siya dun sa kotse niya. Hindi pa sinabay rito para dalhin. Napakatamad talaga. Sinunod na lamang ni Kate ang utos ni Ameliana para hindi na lang din siya malintikan. Kaso habang naglilinis siya, biglang may pumasok na lalaki. Namumukhaan yun ni Kate.
Ang lalaking yon ay ang lalaking nakita nilang sumisigaw kay Ameliana. Agad niyang naisip na baka boyfriend yon ng kanilang manager. Sir, naglilinis po ako rito. Kung pwede po, wag niyo po munang gamitin. Sabi ni Kate. Hindi muna ito nagsalita. Tumingin lang ito ng malagkit sa kanya. Pasimple rin itong tinitingnan ng dibdib niya. Hindi naman nakasuot ng malaswa si Kate. Sadyang kakaiba lang talaga ang kamanyakan na pinapakita ng lalaki. Naiihina kasi ako. Huwag kang mag-alala. Di ko naman dudumihan ang lilinisan mo eh. Wala kang tiwala. Samahan mo ako sa cubicle. Sabi nito. Sir, wag naman po ganyan. Nagtatrabaho po ako na maayos dito eh. Tugon pa ng dalaga. By the way, my name is Carlos. Sir, please po, nakakaabala po kayo sa ginagawa ko. Kung pwede lang po, wag niyo po akong kausapin. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Dahan-dahang lumapit ang lalaking si Carlos. Hinawakan na nito ang buhok ng dalaga. Sa puntong ito, hindi na alam ni Kate ang kanyang gagawin. Parang napako ang paa niya dahil sa takot. Kinikilabutan siya habang nakatingin sa tila nanlilisik na mata ni Carlos. Punong-puno yun ng pagnanasa kahit na ngayon pa lamang sila nagkaharap. Isusumbong kita kay Ma'am Ameliana. Alam mo pala ang tungkol sa relasyon namin. Well, do what you want. Magsumbong ka. Kaso hindi maniniwala sa iyon. Mawawalan ka lang ng trabaho. Sagot pa nito at ngumiti pa yun ng malapad na parang nananakot. Napadikit na sa pader si Kate. Hindi niya na alam kung papaano niya iiwasan ng lalaki, gayong nakakulong na siya sa sulok habang nakaharang si Carlos. Napapikit na lamang si Kate nang maramdaman ang kamay ng lalaki sa kanyang leeg. Maya-maya pa, narinig niyang dumating si Inigo. Agad na hinaltak ni Inigo si Carlos at pinagsusuntok ito. Walang iya ka! Manyakis ka! Huwag mong dungisan ang dangal ni Kate, sira ulo! Hindi pa nakontento ang lalaking si Inigo. Sinubsob niya ang mukha ni Carlos sa sahig. Dahil sa mas malaki ang katawan ni Inigo, hindi na nagawa pang makapalag ni Carlos. Natigil lang ang gulong yon na makita na sila ng ibang empleyado. Agad namang nagtungo roon si Ameliana. Pero sa halip na maniwala sa kanila ang manager nila, nagalit pa ito sa kanila. Ma'am, si Sir Carlos po biglang pumasok dito habang naglilinis ako. Tapos balak niya akong pagsamantalahan. Pinagtanggulan po ako ni Inigo. Wala po siyang kasalanan. Yung lalaking pong yan ang nagsimula ng kababuyan niya. Manahimik ka! Sumunod kayo sa akin sa opisina! Pero ma'am, Sumunod kayo sa office ngayon na! Napilitan silang dalawa na sundan ng kanilang manager. Pagdating nila roon, nakatanggap sila ng sampal mula sa babaeng si Ameliana. Gigil na gigil ito sa kanila. Pinaliwanag ni Ameliana ang lalaking si Carlos ay isang mayamang tao at anak ito ng konsehal. Kaya dahil sa ginawa ni Inigo at Kate, kahit na tama naman ang hangarin nila, sila pa rin ang nagmukhang masama. Ang tatanga nyo! Sa dami pa ng babanggain nyo, bakit si Carlos pa? Hindi nyo alam kung anong impluensya ang meron yun. Masisira ang image ko bilang manager dahil sa pinaggagawa ninyo. Ma'am, mali naman talagang ginawa niya. Naabutan kong pinagsasamantalahan niya na si Kate. Bilang guard, trabaho kong panatilihing mapayapa ang lugar na ito. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Buwelta naman ni Inigo. Isa ka pa. Sana nag-isip ka muna. Pwede mo namang awatin lang, bakit mo sinapak-sapak? Bakit niyo po ba siya pinagtatanggol? Tignan niyo si Kate. Na-trauma siya sa nangyari. Siya ang tunay na biktima rito kaya dapat siyang ipinagtatanggol niyo. Pasensya na mama, pero tingin ko, kaya niyo lang siya pinagtatanggol kasi boyfriend niyo siya eh. Agad na humataw ulit ng sampal si Ameliana kay Inigo. Nanlalaki ang mata ni Ameliana. Nanginginig ito sa galit. Wala kang karapatan na alamin kung ano kaming dalawa. Sino ka ba? Guardia ka lang dito. Ako ang manager dito kaya ngayon maghanap ka na ng bago mong trabaho. Inaalis na kita. Pero sa halip na kontrahin niyo ni Inigo, tila wala naman itong pakialam. Di alisin mo. Sinong tatagal sa katulad mo na masama rin naman ang ugali? Siguro kaya ka sinisigawan ng lalaking yun sa parking lot kasi walang kasing sama ang ugali mo. Ma'am,
Sa ganyan mong ugali, ibabasura ka rin ni Sir Carlos. Walang tatagal sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kate, mauna na ako sa labas ha. Wala na akong dahilan para manatili pa rito. Nauna nang lumabas ng silid na yon ang lalaking si Inigo. Naiwan namang kaharap ni Ameliana si Kate. At ikaw, subukan mo lang na ikalat ang nangyari. Ipapakulong ko si Inigo dahil sa ginawa niyang pananakit kay Carlos. Matapos ang pag-uusap na yon ay pinalabas na rin si Kate. Pinuntahan agad ng dalaga ang binatang si Inigo na hinihintay na rin siya sa labas. Umalis na yung Carlos. Pasalamat siya, sa katawan ko lang siya pinagsasapak eh. Kung sa mukha yun baka burado ilong niya. Sabi ni Inigo na nakakuyom pa rin ang kamao. Inigo, sorry dahil sa akin nawalan ka pa ng trabaho. Sabi ni Kate na bahagya na rin naiiyak. Ayos lang. Ang totoo niyan, gusto ko na nga lang ding umalis dyan eh. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako. Sagot naman ng binata. Nilapitan siya ni Inigo at hinawakan sa magkabilang balikat. Kate, maging palaban ka. Alam kong hindi ka nila pakakawalan para makaganti pa sila sa'yo. Kaya kailangan mo maging matatag. Ngayong wala na ako sa lintik na bangko na yan, kailangan mo maging matapang. Naiintindihan mo ba ako? Tumangutango si Kate sa sinabi ni Inigo. Kahit na papaano ay nabawasan na rin ang bigat ng kanyang dinadala. Pero hindi pa rin nawawala ang trauma na naidulot ni Carlos sa kanya. Umuwi na lamang sila noong mga sandaling yon. Paggabi na pero hindi naman mabigat ang daloy ng traffic. Kaya naman, mabilis silang nakauwi. Hinatid ni Inigo si Kate sa tapat ng bakuran nila. Ang kaso, pagdating nila roon, inabutan niyang natataranta si Aling Tanya at si Mang Topper. Ma, pa, ano ba nangyayari? Bakit hindi kayo mapakali? Tanong ni Kate. Naku anak, si Manang Fe, umalis ng bahay kaninang 3:00. Hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Sabi ni Mang Topper. Saan naman po kaya makakarating yun? Baka mawala yun. Natatakot na sabi ni Kate. Ang sabi kasi kanina ni Popoy, nakita niya si Manang Fe na parang sumasakit ang ulo. Nang tanungin niya raw kung anong problema, sabi ni Manang Fe, Mara daw ang pangalan niya. Tapos nagmamadali na raw makaalis. Paliwanag naman ni Aling Tanya. Hindi kaya naalala niya na kung saan siya nanggaling? Maging si Kate ay hindi na rin mapakali. Naku, kung naalala man niya ang lahat, ang nakakapag-alala ay saan siya pupunta. Wala namang dalang pera yun eh. Sabi pa ni Aling Tanya na mababakas na rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Dahil sa nangyari, napilitan na silang lumapit sa barangay at pulis. Pero ang sabi sa kanila, hindi pa raw yun kinukonsider na missing dahil wala pang 24 oras na nawawala. Mano-mano nilang hinanap si Manang Fe. Tumulong na nga rin si Inigo. Magkasama sila ng binata nang libutin nila ang mga kalye at kung saan-saang barangay. Pero inabot na sila ng 8:00 ng gabi ay hindi naman nila yun nakita. Diyos ko, sana naman nasa maayos lang nakalagayan si Manang Fe. Sabi ni Kate. Kung subukan kaya nating hanapin doon sa may mall, malapit sa elementary school, doon lang naman madalas magpunta ang matatanda eh. Suwestyon ni Inigo. Wala silang sinayang na pagkakataon. Mabilis silang nagtungo sa mall na yon. Kaso pagdating nila ay maraming tao. Mas lalo lang silang nahirapang maghanap. At kahit ipagtanong-tanong nila ang matanda, wala naman ni isang nakakakilala roon. Nakakainis naman. Paano kung may mangyaring masama kay Manang Fe? Hindi kakayanin ang konsensya ko, Inigo. Kumalma ka nga muna. Mas lalo tayong hindi makakapag-isip na maayos kung masyado tayong tensyonado. Kalma lang muna. Huminga ka muna ng malalim. Bumili na muna ng tubig si Inigo at pinainom ang dalaga. Nagpahinga na muna sila sa isang gilid. Mga ilang sandali lang, bumalik na rin sila sa paghahanap. Pero inabot na sila ng 2 oras ay wala naman silang nakitang Manang Fe sa lansangan. Dismayadong umuwi ng kanilang barangay ang magkaibigang Kate at Inigo. Wala na silang magawa pa dahil kung saan-saan na nila hinanap ang matanda. Ang tanging nagawa na lang ng pamilya ni Kate ay ang ipagdasalang matanda na sana hindi yun napahamak. Magpahinga ka na rin anak.
Ilang oras na rin kayo naghahanap kay Manang Fe. Wika ni Mang Topper. Ikaw rin, iho. Kumain ka na rito. Pag-aalok naman ni Aling Tanya. Sabay-sabay na silang kumain nung gabing yun. Pero iba ang sandaling yun para sa kanila. Kahit na masarap naman ang nasa hapagkainan, ay hindi naman yun ma-enjoy ng dalaga. Masyadong gumugulo sa isipan niya ang pagkawala ni Manang Fe. Pero kahit na nangyari yun, kailangan pa ring magpatuloy ni Kate. Papasok pa rin siya sa trabaho dahil kailangan niya pa rin kumita. Ipapaubaya na lamang muna niya ang paghahanap sa matanda sa kanyang pamilya sa mga kinauukulan. 10:00 ng tanghali nang dumating ang dalaga sa bangko na pinagtatrabahuhan niya. Si Eric na naman ang gwardya na pang-umaga. Bumalik ito sa dating schedule dahil wala na rin si Inigo. Kate, umiwas ka na lang. The more na pumapatol ka, mas lalo ka nilang pag-iinitan. Pasimpleng sabi ni Eric sa kanya. Tumango na lamang si Kate. Pagpasok niya sa loob, nakatingin agad ang ibang staff sa kanya. Ang iba'y iniirapan siya pero hindi na lamang niya pinansin. Dumiretso na lamang siya sa mga pinaglalagyan ng mga floor map. Wala naman na siyang balak pang makipag-usap sa iba ron. Pero sadyang siya ang nilalapitan ng gulo. Tingnan mo nga naman, matapos gumawa ng gulo at ng kwento, nakuha pa talagang pumasok. Bakit ka nandito pa? Umaasa ka bang makakaisa ka dun sa client natin na si Sir Carlos? Hindi pa humaharap si Kate ay naramdaman na agad niya kung sino ang nagsasalita. Bumuntong hininga muna siya bago hinarap ang babae. Pagtingin niya, bumungad sa kanya ang mataray na babae na si Hana, na kung umasta, para bang siyang nagmamay-ari o tagapagmana ng kumpanya. Hana, please lang, hayaan mo na lang ako magtrabaho ng tahimik. Pakiusap ni Kate, pero mukhang walang balak ang babae na tigilan siya. Inagaw ni Hana ang hawak niyang map at saka hinagi sa gilid. Paano kung ayaw ko? Hinawakan ni Hana ang kanyang kwelyo at bahagya itong hinila palapit. Akala ko dati sa mga pelikula ko lang napapanood ang mga ganyang ugali. Totoo palang may ganyan at ikaw ang pinakamagandang halimbawa. Pati na rin si Ma'am Ameliana. Sabi ni Kate. Anong sabi mo? Gusto mo bang isumbong kita kay Ma'am? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi naman kita inaano. Muling kinuha ni Kate ang map. Sinimulan niya na itong pigain. Kasalanan mo sa akin? Hindi mo talaga alam? Pues sasabihin ko sa'yo. Lumapit ulit si Hana kay Kate at tinulak ito. Bumalandra pa ang dalaga sa pader. Dahil sa'yo, tinanggal ni Ma'am Ameliana ang boyfriend ko. Siya ang unang tagalinis dito bago ikaw. Pero nang dumating ka, nawalan ng trabaho ang boyfriend ko. At ngayon isa na siyang dakilang tambay. At nangyari yun ang dahil sa'yo. Hindi na nakapagpigil pa si Hana. Sinabunutan na ito ni Hana pero sa puntong ito, hindi na lumaban pa si Kate. Nagbabaka sakali si Kate na kahit ngayon lang, siya naman ang makitang biktima sa gulo. Malakas ang paghila ni Hana sa buhok niya kaya nakarating na sila sa hallway. Napalabas ang mga tao sa HR nang marinig ang sigaw ni Hana. Lumabas din mula roon ang kanilang manager na parang kararating lang din. Saka lamang binitiwan ni Hana ang buhok ni Kate nang awatin na ito ng iba pa. Ano na namang kalokohan ito? Inis na naman si Ameliana. Kulang na lang ay magmura na ito sa kanila. Itong janitress na ito, ma'am. Gusto ko lang namang umihis sa CR. Ayaw na naman akong papasukin. Naglilinis daw siya, malinis naman ang banyo. Napagsalitaan ko siya ng hindi maganda kasi nainis ako. Tapos bigla na lang niya akong sinampal. Di sinabunutan ko siya agad. Gawa-gawang kwento na sabi ni Hana. Hindi yan totoo, ma'am. Siya ang pumasok dun at lumapit sa akin. Nagpipigat, naglilinis lang naman ako ng floor map. Galit siya sa akin kasi yung boyfriend niya daw, tinanggal niyo at ako ang pinalit. Shut up! Mahirap ka na nga, sinungaling ka pang babae ka. Ikaw marami ka nang pera pero basura ang ugali mo. Buwelta pa ni Kate. Ma'am, sumasagot pa oh. Bulyaw ni Hana. Tumayo ka dyan, Kate. Mag-uusap tayo. Bakit po akong kakausapin niyo? Si Hana naman talaga nagsimula eh. Mula nang dumating ka rito, nagkandaletse-letse na mga tao rito. May dala kang malas sa lahat. Sa pilitang itinayo ni Ameliana ang dalaga.
Hindi ako malas dito. Mga ugali niyo malas. Kayong lahat ang malas dahil ang sasama ng mga ugali niyo. Ang sasama ng mga pagkatao niyo. Huwag niyong isisi sa iba ang pagiging bulok niyo. Hindi na napigilan pa ni Kate ang kanyang sarili. Wala na siyang pakialam kung ano man ang lumabas sa bibig niya. How dare you? Isang malakas na sampal na naman ang pinakawala ni Ameliana. Para bang nawala na ang class nito bilang manager dahil lang sa inis nito kay Kate. Inakala ng lahat na iiyak lang ang dalaga. Pero nagkamali ang lahat nang biglang gumanti ng sampal si Kate sa kanilang manager. Mas malakas na sampal pa ang ginawa nito, kaya halos matumba si Ameliana. Pasalamat lang ito dahil nasalo ito ng mga nasa likuran. Para yan sa ginagawa mong pagpapahirap sa akin. Lumapit ulit si Kate at muling sinampal ang babaeng si Ameliana ng 2 beses at magkabilaan. Para naman yan sa pagtanggal mo kay Inigo. Ang huli, para yun sa pagtrato mo ng hindi tama kay Manang Fe. Gulat na gulat ang kanilang manager habang nakahawak sa pisngi. Namumula na ang mga mata nito na para bang malapit na ring maiyak. Wala kang karapatang tawagin ng sarili mong manager kung mas masama pa sa isang magnanakaw ang ugali mo. Kayong lahat dito mga basura kayo. Wala naman akong ginagawa sa inyo pero bakit niyo ko ginaganito? Ang gusto ko lang naman makapagtrabaho ng maayos nang sa ganon may mauwi akong pagkain sa pamilya ko. Pero anong ginagawa niyo? Pinahihirapan niyo ko para sa napakababaw na dahilan. Umalis ka na rito. Wala ka ng traba. Talaga, aalis ako rito. Ayoko manatili rito dahil kahit wala ako sa impyerno, puro demonyo ang nandito. Eric, kaladkarin mo ito sa labas. Bilisan mo dahil ikaw ang malilintigan sa akin. Dali-daling kumilos ang gwardya. Hahawakan na sana nito ang dalaga nang biglang may magsalita sa gilid. Napalingon ng lahat sa matandang babae. Magara ang ayos nito. May mga alahas sa katawan at isang tingin lang, kitang-kita ng mamahali ng suot nitong damit. Mukha itong mayaman at disente. Huwag niyo siyang hawakan. Mahinang sabi ng matanda. Napatigil naman ang gwardyang si Eric. Huwag kang makisali rito kung sino ka man. Sabi ni Ameliana. Una pa lang ay kasali na ako sa gulong ito dahil ako naman ang pinagmulan kung bakit galit na galit ka sa kanya, hindi ba? Patuloy ng matanda. Ilang sandali lang, nanlaki ang mata ni Ameliana nang makilala ang matandang nasa harapan nila. Teka, ikaw yung matandang dugyot ah. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Sinong ninakawan mo ha? Sabi pa ni Ameliana. Biglang may mga dumating na kalalakihan na nakaitim. Mga nakasuot ito ng tuksido. Tumayo ito sa gilid ng matanda. Alalayan niyo siyang makatayo. Sabi ng matanda at saka sumunod naman agad ang mga lalaki. Nilapitan nila si Kate at tinulungang makatayo. Nang hina kasi ito dahil sa labis na galit. Sino ka bang matanda ka? Galit na sigaw ng manager. Maya-maya pa, dumating ang may-ari ng bangko na kinalalagyan nilang lahat. Isa itong inchik pero marunong na ring magtagalog. Galit na galit sila nitong hinarap. Kayo, baka wala pala kayo bodo kapag wala ako rito. Nakalating sa aking balita, isa matanda inyo taboy-taboy. Gusto lang naman ng matanda dumumi, pero bakit nyo siya taboy? At alam nyo kung ano ako inis? Yung matanda inyo api-api ay ang matanda na aki business partner sa aki kabila negosyo. Paliwanag ng lalaking inchik. Pero paano mangyayaring business partner niyo siya? Sabat ni Hana kahit hindi naman na siya kasali sa usapan. Ito pangalan niya Doña Mara. Siya nagkaroon amnesia dahil disgrasya. Ngayon balik ala-ala. Alam na niya kung sino siya. Tagal siya hanap pamilya niya. Ngayon hanap na siya. At ngayon, lagot kayo sa akin mawalang modo. Hindi kayo mabuti ehemplo sa aking negosyo. Ikaw. Maliban sa iyo, Kuya Gad, lahat kayo tagal. Hanap kayo bago ninyo trabaho. Kahiya kayo lahat. Matapos magsalita ng inchik ay pumasok na mga tauhan nito na mga nakaitim din. Isa-isang inilabas ang mga taong naroon. Walang itinira kahit ang mga tao sa HR.
pati na rin ang mga staff. Pansamantala na ring itinigil muna ang mga transaksyon. Doña Mara, ako hingi pasensya aki mga tao. Ako mula si kaso mga ito. Pwede ba kayo iwan ko muna? Sige, Mr. Yang. Maraming salamat. Umalis na rin ang inchik kasama ang mga tao nito at ang mga sinibak sa pwesto. Ang naiwan lamang doon ay si Kate, Eric at 3 tauhan ni Doña Mara. Iha, ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Tanong ni Doña Mara sa kanya sabay haplos ng kanyang pisngi. Hindi makapagsalita si Kate sa mga sandaling ito. Masyado pa siyang nawiwindang sa mga nangyayari. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ka na masasaktan ng mga yon. Nandito na ako. Nandito na si Manang Fe. Nakangiting wika ni Doña Mara. Uutal-utal namang sumagot ang dalaga. Pero ang sabi nyo, ang sabi kanina, ikaw daw si Doña Mare. Kung gusto mong malaman kung sino ba talaga ako, sumama ka sa akin. Ililibre kita sa masarap na kainan. Doon ko ikukwento ang lahat, Iha. Lumabas na rin sila ng bangko na yon. Agad namang sinalubong ni Ameliana ang dalagang si Kate. Lumuhod ito sa harapan niya. Nagmamakaawa ito sa dalaga na parang isang maamong tupa. Kate, pakiusap, sabihin mo sa kanila na isang malaking di pagkakaunawaan ng lahat. Ayokong mawalan ng trabaho. Hihiwalayan ako ni Carlos kapag nalaman niyang wala na akong pera. Sabi ni Ameliana at humawak pa ito sa kamay ni Kate. Pero inalis agad ni Kate ang kamay nito. Sa oras kasi na yon, hinding-hindi pa kaya ng dalaga ang magpatawad. Masyado pa kasing sariwa ang lahat. Hindi na lamang pinansin ni Kate si Ameliana. Sumakay na sila sa naghihintay na magarang sasakyan na kulay itim. Pagkatapos, tumigil sila sa isang mamahaling restaurant. Binayaran ni Doña Mara ang buong restaurant para sila lamang ang naroon. Manang Fe, bakit wala pong katao-tao rito? Nagtatakang tanong ni Kate. Nirentahan ko talaga ang buong lugar na ito para sa ating dalawa. Dahil espesyal ka sa akin, Iha. Nakangiting wika ng matanda. Hindi na napigilan pa ni Kate ang kanyang sarili na hindi maiyak. Humagulgul na siya. Bumuhos ang mga luha niyang kanina niya pa pinipigilan para lang magmukha siyang matapang. Pakiramdam niya, nakahanap na rin siya ng kakampi. Pakiramdam niya, nakatakas na siya sa impyernong kinalalagyan niya. Iiyak mo lang yan, Iha. At kapag ayos ka na, magsisimula na tayong magkwentuhan. Makalipas lamang ang halos kalahating oras na pag-iyak ni Kate, tila naubos na rin ang kanyang luha. Magaan na rin ang kanyang kalooban. Maluwag na rin ang kanyang dibdib. Kapag nakikita niyang magandang ngiti ng matandang si Mara, parang nagkakaroon siya ng bagong lakas. Manang Fe, ikwento niyo na po sa akin kung ano nangyari sa inyo at kung sino po ba talaga kayo. Wika ni Kate. Huminga ng malalim ang matandang si Mara. Napangiti na lamang ito bago simulan ang kanyang kwento. Mula sa Amerika, umuwi ako ng Maynila para mag-invest sa isang negosyo. Naging okay naman ang investment. Ang kaso, yung anak ng kausap ko sa negosyong yon, balak niyang patayin ang papa niya para siya nang maging tagahawak ng mga negosyo. Pero sa kasamaang palad, isa ako sa mga naabutan ng anak niya sa bahay nila. Nagtakbuhan na kaming lahat dahil may dalang baril ang binatang yon. Sa kagustuhan kong makatakas, nadulas ako at nauntog ang ulo ko sa kanto ng gutter. Nawalan ako ng malay. At pagising ko, wala na akong maalala. Ang pagkakatanda ko lang ay naglalakad lang ako sa kahabaan ng Maynila. May mga nakilala ako. Akala ko tutulungan nila akong makaalala. Pero kinuha lang nila mga alahas ko sa katawan. Maging ang damit na suot ko, pinalitan nila ng mas luma. Mula noon, nagpalaboy-laboy na lang ako sa kalye. Wala akong maalala kahit na isa.
Ang iniisip ko lang ay kailangan kong mabuhay. Hanggang sa nakilala na kita nang mapadpad ako sa bangkong yun. Para kang hulog sa akin ng langit, iha. Kung hindi kita nakilala, baka hanggang ngayon ay palaboy pa rin ako sa lansangan. Kaya maraming salamat. Masaya akong nakilala ka at masasabi kong ikaw ang ilaw ng buhay ko. Hinawakan ni Doña Mara sa kamay si Kate. Ngumiti ito ng maningning. Ako si Doña Mara. Isa akong negosyante sa Amerika na pumupunta lang dito sa Pinas para mag-invest. At ang bago kong pangalan bilang si Manang Fe. Habang buhay ko nang tatandaan yon dahil ikaw ang nagbigay nun sa akin. Dagdag pa ni Doña Mara. Hindi pa rin po ako makapaniwala na mayaman kang tao. Parang nananaginip lang po ako. Tanging sagot ni Kate. Kailangan mo nang maniwala dahil ito ang totoo, Kate. Pero bakit po kayo bigla na lang umalis at hindi man lang nagpaalam sa amin? Sobrang nag-alala po kaming lahat sa inyo, lalo na sina Mama at Papa. Paumanhin kung nag-alala kayong lahat sa akin. Nang magbalik kasi ang alaala ko, ang una kong naalala ay ang mismong araw na yon. Ang araw ng kaarawan ng panganay kong anak. Nakagaya ng mga kapatid niya, hindi na rin magkandaugaga sa kahanap sa akin. Kaya nung gabing yon, umalis ako agad dahil natataranta ako. Nabahala ako na baka hindi makapagdiwang ng kaarawan ng anak ko kaya agad akong humingi ng tulong sa nakita kong pulis. Sinamahan niya ako sa presinto at doon ko na nakontak ang mga anak ko. Huwag kang mag-alala, iha. Nakausap ko naman na mga magulang mo kanina. Saad ni Doña Mara. Nagkita na po kayo? Tanong ng dalaga sabay dampot ng juice at saka lumagok. Parang nawala na agad ang sakit na nararamdaman nito dahil sa ginawa ng mga taga-bangko. Masyado na itong natabunan ng pagiging curious niya sa bagay-bagay. Una ko silang pinuntahan. Nag-alala kasi ako kay Popoy. Habang nakatira kasi ako sa inyo, nakikita kong nahihirapan ng kapatid mo kapag umaatake ang sakit niya. Kaya naman, kinausap ko ang mga magulang mo. Pumayag naman silang ipatingin na sa espesyalista ang kapatid mo para habang maaga pa, maagapan nating hindi na lumala ang sakit ni Popoy. Sa sinabing ito ni Doña Mara, naiyak na naman si Kate. Sa totoo lang kasi, awang-awa na rin siya sa bunso niyang kapatid. Isa rin si Popoy kung bakit mas tinatapangan niya at tinatatagan ang loob sa trabaho. Manang Fe, maraming salamat po. Malaking tulong po ang ginawa ninyo. Dinugtungan niyo po ang buhay ng kapatid ko. Naiiyak na wika ng dalaga. Kulang pa yon para sa ginawa mong pagtulong sa akin, iha. Ikaw ang nagdugtong ng panibagong buhay para sa akin. Nag-iyakan silang dalawa nung mga sandaling yon. Sobrang saya ng kalooban nila pareho. Lalong-lalo na si Kate. Hindi niya inakalang merong katapusan ng paghihirap niya. At ngayong wala na siya sa malaimpyernong trabaho at maipapagamot na rin ang kanyang nakababatang kapatid, sobrang lumuwag na ang kanyang paghinga. Pagkatapos nilang mag-usap ni Doña Mara ay umuwi na rin muna sandali si Kate. Habang si Doña Mara naman ay kinailangan na munang umalis para kausapin si Mr. Yang. Pag-uwi ni Kate ay agad niyang kinontak ang binatang si Inigo. Pero sa hindi malamang dahilan, out of coverage area ang binata. Nakakapanibago para sa kanya dahil tuwing tatawagan niya noon si Inigo, palagi siya nitong sinasagot. Nag-impake na lamang siya ng mga gamit ni Popoy. Ilang araw din kasi ang itatagal nito sa ospital. Umalis siya at pinuntahan ng kapatid doon. Pagdating niya, kita niya ang kanyang nanay at tatay na tahimik lang na naghihintay sa gilid ng hallway. Mama, Papa, ano pong balita kay Popoy?
Bungad na tanong ng dalaga. Agad namang napatayo ang mag-asawa. Kitang-kita ang kaba sa mukha ng mga ito. Ang sabi ng doktor sa amin kanina, kailangan muna nilang masuri ang kapatid mo para malaman nila kung papaano mauoperahan. Kanina pa kami nandito, pero hanggang ngayon wala pang lumalabas para kausapin kami. Nag-aalalang wika ni Aling Tanya. Tanya, magtiwala lang tayo sa mga doktor. Matagal talaga ang pagsusuri nila dahil nag-iingat sila masyado. Bata pa ang anak natin eh. Masela ng katawan niya kaya hindi sila basta-basta pwedeng mag-opera. Paliwanag naman ni Mang Topper. Mama, tama po si Papa. Mas maganda na ang ginagawa nilang masyado silang mabusisi dahil hindi naman din basta-basta ang gagawin nila. Sabi naman ni Kate. Habang naghihintay, biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. Pagtingin niya sa screen, walang pangalan dahil hindi rehistrado ang numerong yun sa cellphone niya. Papa, Mama, pwede bang sagutin ko po ito? Baka kasi ito po yung bagong number ni Manang Fe. Pagpapaalam niya sa mga magulang. Sige, sagutin mo na yan. Bumalik ka na lang dito pagkatapos nyo mag-usap ha. Sagot naman ni Mang Topper. Dali-daling lumabas ng ospital ang babae. Nakatayo siya sa mga nakaparadang sasakyan. Pagsagot niya ng tawag, boses agad ng lalaki ang kanyang narinig. Kinabahan agad ang dalaga. Nakilala niya kasi yun. Ang boses na yon ang ayaw na sana niyang marinig. Magandang gabi naman sa'yo, Kate. Namiss kita agad eh. Nakikilala mo ba ako? Ako ito, si Carlos. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nanginig agad ang kamay ng dalaga. Ibababa na sana niya ang tawag pero meron itong sinabi na talaga namang napakaw ang kanyang atensyon at mas lalo pang nakadagdag sa kanyang kaba. Mahal mo ba ang kaibigan mong si Inigo? Isang malakas na halakhak ang narinig ni Kate sa linya ng lalaki. Nagsimula na siyang matakot. Nanlalambot ang kanyang tuhod at napatukod pa siya sa likuran ng sasakyan. Kung talagang mahal mo ang kaibigan mo, puntahan mo ang address na isasend ko sa'yo. Kapag hindi ka pumunta sa loob ng kalahating oras, sa langit mo na siya makikita balang araw. Subukan mo lang magsumbong, Kate. Mapapaaga ang pagkawala ng lalaking ito. Narinig ni Kate ang boses ni Inigo. Sinasabi nito sa kanya na huwag magpapaniwala at huwag pupunta. Pero sa mga sandaling ito, nag-aalala rin talaga si Kate para sa kanyang kaibigan. Walang hiya ka. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit? Simple lang. Gusto kitang maangkin. At para magawa ko yun, kailangan ko ng pain. Tumawa na naman ng tumawa ang lalaki. Para na itong nababaliw. Magsasalita pa sana ang dalaga pero pinatay na rin ito ang tawag. Hello? Carlos? Hello? Napalibot ng tingin si Kate sa paligid. Nang makita niya ang taxi sa harapan, agad niya na itong pinara. Maya-maya lang, nakatanggap na siya ng text na laman ng isang address. Hindi naman kalayuan ang lugar na yon kaya nasisiguro niyang makakaabot siya ron bago matapos ang oras. Habang nasa biyahe, wala siyang ibang ginagawa kundi taimtim na nagdarasal. At ilang sandali nga lang, nakarating na rin siya sa isang lumang warehouse. Madilim ang paligid nito at tanging ang warehouse lamang ang merong ilaw. Wala na ring ibang tao roon. Parang ganon na ganon ang mga nakikita niya na lugar sa mga palabas. Matapos makapagbayad sa taxi, ay agad na ring pumasok ang dalaga. Sa bungad pa lang ng warehouse, nakita na agad niya si Carlos. May mga kasama itong kalalakihan. Napagtingin niya sa tagiliran ng mga yon, nakita niya ang mga nakasukbit na baril. Mga armas na siyang nagsasabi sa kanya na dapat siyang sumunod sa lahat ng magiging kautusan sa kanya. Well, kagaya ng inaasahan ko. Pupunta ka talaga rito para sa lalaking yon. Masunurin ka talagang babae. Ganyan ang mga gusto ko. Hindi na pumapalag. Sabi ni Carlos. Pakawalan mo na si Inigo. Nandito na ako. Sabi naman ni Kate.
pumasok ka na muna sa munti naming bahay. Halika! Sumunod si Kate. Pagpasok nila sa loob, nanlaki ang mata ni Inigo nang makita siya ron. Kate, anong ginagawa mo rito? Ang sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta. Pagsasamantalahan ka lang ng siraulong yan. Sabi ni Inigo na mararamdaman ang takot at pagkabahala sa tinig nito. Hindi ko kayang may masamang mangyari sa'yo. Lagi na lang ikaw ang sumasagip sa akin sa maraming bagay. Ito naman ang pagkakataon ko para suklian ang ginawa mo sa akin, Inigo. Nababaliw ka na ba? Hindi mo naman kailangan suklian yun. Kaya kong sarili ko. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Halos maputol na ang litid ng binata dahil sa pagsigaw nito. Nanahimik lang ito nang biglang sapakin siya ni Carlos. Ingay-ingay mo! Sigaw ka na sigaw! Manahimik ka nga dyan! Pakawalan mo na siya, Carlos. Nandito na ako. Wala ka nang mapapala sa kanya. Ako naman ang kailangan mo, di ba? Sabi ng dalaga. Mamaya ako na siya pakakawalan kapag nagawa ko na ang gusto ko sa'yo. Unti-unting lumapit ang lalaking ito kay Kate. Napakababoy mo. Bakit ka ba ganyan? May girlfriend ka naman, di ba? Si Ma'am Ameliana. Siya na lang ang pagnasaan mo at wag ako. Sawang-sawa na ako sa babaeng yun. Para sa akin, wala na siyang asim. Nakakaumay. Kaya nang makita kita, pakiramdam ko nagkaroon ulit ako ng dahilan para mabuhay. Ikaw, Kate. Ikaw ang tagasalba ng namamatay kong pantasya. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ang binatang si Carlos. Nagmamadali itong lumapit kay Kate. Sinubukan pang pumalag ng dalaga, pero nahawakan na siya nito ng magkabilang kamay. Huwag ka na kasing pumalag. Alam ko rin naman na gusto mo itong gagawin natin eh. Nanlilisik na naman ang mata ni Carlos. Dahil doon ay tila bumalik na naman ang trauma ni Kate. Nangihina na naman siya. Walang iya ka! Huwag mo hawakan si Kate! Baboy ka! Galit na sigaw ni Inigo. Pero kahit na anong sabihin nito ay wala rin naman itong magagawa pa. Inihiga na ni Carlos ang dalaga sa isang kahoy na lamesa. Akmang huhubaran na nito si Kate nang bigla silang makarinig ng wangwang sa labas. Kasunod nito ay ang boses na naka-megaphone. Ibaba niyo ang mga barilyo! Mga pulis to! Nataranta ang mga kalalakihan. Kanya-kanyang tago ang mga yun habang si Kate naman ay hila-hila ni Carlos. Mga lintik na mga to, masyadong epal. Ano bang ginagawa niyo mga inutil kayo? Barilin niyo ang mga pulis na yan! Utos ni Carlos sa mga kasamahan niya. Nagdadalawang isip ang mga yun kung papalagan ba nila ang kapulisan. Baka sa mukha ng mga tao ni Carlos ang pangamba. Kaya sa halip na makipagsabayan sa mga alagad ng batas, isa-isang sumuko ang mga yon at ibinaba ang kanilang armas. Nawindang si Carlos sa nangyari. Hindi niya rin inaasahan na iiwan siya sa ere ng kanyang mga tauhan. Mga inutil kayo! Mga walang kwenta! Lumabas si Carlos sa pinagtataguan habang hostage nito ang dalaga. Pinagbabantaan niya ang mga pulis na kakalabitin ng gatilyo sa oras na may gawin silang hindi kaaya-aya. Kung ako sa inyong mga pulis kayo, umalis na kayo rito. Kasi kung hindi, makikita nyo sa mismong harapan nyo kung paanong sumabog ang bungo ng babaeng to. Sabi ni Carlos. Hindi malaman ng mga pulis kung ano ang gagawin nila. Batid nilang kapag sinunod nila ang gusto ni Carlos, ay baka may mangyaring masama kay Kate. Pero mas lalo namang malalagay ang buhay ng dalaga kapag nakipagmatigasan din sila. Ano na? Hindi ba kayo susunod sa gusto ko? Papatayin ko ang isang to! Pagbabanta pa ni Carlos. Maya-maya pa, nagulat ang lahat nang biglang pumasok na ang mga pulis. Meron kasing napansin ang mga yun sa hawak na baril ni Carlos. Makulit talaga kayo ah! Kakalabitin ko na to! Pagkalabit ni Carlos ng baril, wala namang nangyari. Ang hindi alam ng lalaki, peke lang pala ang baril na ginagamit niya. Boss, sorry. Yung nakuha mong baril sa box kanina, yung peking baril. Itong sa amin ang totoo. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Carlos na nakadapa. Mga inutil talaga kayo kahit kailan. Bakit kayo naglagay ng peking baril sa kahon, mga tanga?
Boss, ikaw naman na nagsabi na kailangan may baril ka kahit peke. Panakot mo lang sa babae, sabi mo. Sasagot ka pang tanga ka eh! Dahil sa peke naman palang baril na hawak ng binata, mabilis na lumapit ang mga pulis at agad na pinosasan si Carlos. Nakahinga naman na ng maluwag ang dalaga nang mabitiwan na rin siya ni Carlos. Hindi pa tayo tapos, Kate. Maaangkin din kita balang araw. Tandaan mo yan! Sigaw ni Carlos. Pero lumapit naman dito si Inigo na kakakalaglang ng tali. Sinapak niya si Carlos sa muka. Walang iya ka! Mabubulo ka sa kulungan, manyakis! Galit na wika ni Inigo. Agad naman itong inasikaso si Kate na sa mga sandaling yun ay natulala na lamang sa mga nangyari. Kahit wala na sa paningin niya si Carlos, ay hindi pa rin nawawala ang trauma at takot niya. Ilang sandali lang, dumating ang matandang si Mara kasama ang mga tauhan nitong nakaitim pa rin. Alalang-alala ito sa kanya. Diyos ko, ayos ka lang ba? Mabuti na lang talaga at pinasundan kita sa mga tauhan ko. Kung hindi, baka hindi namin nalaman na nasa panganib pala ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, Iha. Ligtas ka na ngayon. Makakauwi na rin tayo. Sisiguruhin kong hindi na makakalaya pa ang hayop na yon. Sabi ni Doña Mara habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Tumangutango na lamang si Kate bilang tugon. Kinabukasan na nang nakabalik ng ospital si Kate. Kasama na nito si Doña Mara. At ayon sa nakausap nilang doktor, sisimulan na rin ang operasyon ng bata. Makalipas ang ilang araw, naging matagumpay naman ang naging operasyon ni Popoy. Pero, kinailangan pa rin itong manatili sa ospital para sa ilang obserbasyon na kailangang gawin ng mga doktor. Bukod sa maayos na resulta ng operasyon, naging maganda na rin ang mental health ng dalaga. Sumailalim kasi siya sa therapy na inirekomenda sa kanya ni Doña Mara. Yun ay para unti-unti niyang malagpasan ang trauma na dinanas niya sa lahat ng mga nangyari. Maraming salamat po, Doña Mara. Ano ka bang bata ka? Manang Fe ang itawag mo sa akin. Mas gusto kong naririnig yon dahil ikaw ang gumawa ng pangalang yon sa akin, Kate. Sabi naman ni Doña Mara. Nasa loob sila ng bakura nung hapon na yon habang hinihintay ang pinapakulong kamote. Yun kasi ang request ng Doña sa kanila. Maya-maya pa, bigla na lamang nasa harapan na ng gate nila ang babaeng si Ameliana. Nagkatinginan silang lahat kung ano ang kailangan nito. Pero ayon sa tingin nito kay Kate na parang may lungkot sa mukha, nakuha na agad ni Kate ang gusto nitong sabihin. Tumayo ang dalaga at sa kanilapitan ang dating manager. Alam kong medyo awkward dahil kinakausap kita ngayon. At alam ko rin na marami akong nagawang kasalanan sa'yo. Hindi ako hihingi ng tawa dahil alam kong hindi ko pa yung deserve ngayon. Ang gusto ko lang sabihin, maraming salamat dahil nalaman ko kung anong klaseng tao si Carlos. Maraming salamat dahil sa'yo, marami akong natutunan sa buhay. Lahat ng mga nangyari, lahat ng naging kapalit ng mga actions ko ay ituturing kong lesson. Kate, maraming salamat dahil sa kabila ng ginawa ko sa'yo, hindi mo ako pinakulong. Malayo ang mararating mo, Kate. Magtatagumpay ka sa buhay. Sabi ni Ameliana. Maglalakad na sana ito paalis nang magsalita rin ang dalaga. Hindi pa huli ang lahat. May oras ka pa para makabangon at makapamuhay sa panibagong bersyon na ikaw. Balang araw, kapag handa na ako, mapapatawad din kita. Pero hindi pa sa ngayon. Ngumiti na lamang si Ameliana sa kanya. Naglakad na rin ito paalis at saka pumasok na rin si Kate sa bahay. Mas lalong lumuwag ang paghinga ng dalagang si Kate. Para siyang nabunutan ng tinik. Sa isip-isip niya, iba pala talaga kapag nagkakaroon ka ng mabuting dulot sa ibang tao. Parang may parte ng pagkatao mo ang unti-unting nabubuo. Dumaan pa mga araw, unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Gumaling na ang kanyang kapatid na si Popoy. Nagkaroon sila ng negosyo na siyang tinulungang maitayo ni Doña Mara. Higit sa lahat,
Nakamit na rin ni Kate ang kapayapaan na gusto niya. Buong akala ni Kate ay doon na nagtatapos ang lahat ng biyayang matatanggap niya. Pero hindi pa pala ron tinatapos ng Diyos ang gantimpala para sa kanya. Nang malaman kasi ni Doña Mara ang pangarap niya na maging flight attendant, hinikayat siya ng matanda na mag-aral ulit para tuparin ang kanyang naudlot na pangarap. Walang paglagyan ng ligaya sa puso ng dalaga. Hindi niya inasahan na darating ang panahon na muli niyang maipagpapatuloy ang kanyang inaasam. At sa bagong kabanata ng kanyang buhay, sisiguruhin na niyang haharapin niya ang bawat umaga ng mas may lakas, tapang at katatagan. Dahil pangarap na niyang pinag-uusapan, hinding-hindi na siya kailanman magiging mahina sa mata ng iba. At mas lalong hinding-hindi na rin siya magpapaapi sa kung sino lang. Wakas!